siya? Si Magdalena, ang babaeng gagawin ng lahat para ipaglaban ang isang taong pinakamamahal sa buhay kahit na magkaiba ang kanilang lahi. Napakasakit na marinig mula sa mga magulang mo na tutol sa pagmamahal mo sa isang tao. Gusto ko lang naman mamuhay na masaya, pero hindi nila maigbigay sa akin. Sinubukan kong lumaya sa bahay ng aking mga magulang, subalit na naig pa rin ang takot sa aking isipan. Ayokong iwan ang aking mga magulang na lubhang nag-aalala sa akin. Dapat nga sana ay hindi ko na lang inibig ang taong nagpapatibok ng puso ko ngayon. Magkaiba kasi ang aming lahi at dyan ang malaking problema na tinututulan ng aking mga magulang. Alam ng aking mga magulang ang tunay na pagkatao ng aking iniibig na si Julio. Bago ko siya sinagot ay wika ko sa kanya na dapat hindi niya ilihim ang tunay niyang pagkatao sa aking mga magulang. Kung mahal niya ako ay handa niyang gawin ang lahat para tanggapin siya ng aking mga magulang. Subalit isang malaking hamon ito sa aming pag-iibigan ni Julio. Maraming tutol dito at isa na rin rito ang aking mga magulang. Alam mo Magdalena, hindi talaga ako tatanggapin ng iyong mga magulang dahil sa magkaiba tayo ng lahi. Siguro ay hindi tayo para sa isa't isa, kaya tanggapin na lang natin ang katotohanan. Huwag mong isipan ng ganyang bagay, Julio. Alam ko na pagsubok lang ito. Kaya natin lagpasan ang pagsubok na ibinigay ng Diyos. Hanggang kailan ako maghihintay na tanggapin ako ng mga magulang mo, Magdalena? Tumakas tayo, Julio, at mamuhay tayo ng tahimik. Gustuhin ko man ang plano mo, Magdalena, pero isang malaking panganib naman ang aking kakaharapin pag ginawa natin yan. Hanggat hindi kita nadadala sa aking mga kalahi para ipakilala na umiibig ako sa isang mortal, ay hindi tayo tatantanan ng mga yun. Mahanap pa rin nila tayo, pati mga magulang mo ay matadamay rin at papatayin ng mga kalahi ko. Ngayon ay natakot na rin ako sa mga pinagsasabi ni Julio sa akin. Hanggang kailan kaya ako papalayain ng aking mga magulang at tanggapin nila ang katotohanan ng iniibig ko ay isang aswang. Hanggang isang araw ay nagbago ang ihip ng hangin. Nag-usap kami ng aking mga magulang tungkol kay Julio. Tinanong nila ako kung mahal ko ba daw si Julio. Wika ko sa kanila na mahal ko si Julio. Wika nila sa akin na, sige anak, kung ano nasa puso mo ay sundin mo. Nasa tamang edad ka na at kaya mo na magdesisyon kung ano ang tama at mali. Kalaunan ay pumayag na rin ang aking mga magulang na sumama ako kay Julio para maging okay ang lahat at wala nang hadlang sa aming pagmamahalan. Sumama ako kay Julio sa probinsya nila sa Capiz para ipakalala ako sa kanila. Nagpapasalamat ako sa iyo, Magdalena, dahil ipinaglaban mo talaga ang pagmamahala natin dalawa. Pinapangako ko sa iyo na walang masamang mangyayari sa iyo doon sa pagharap natin sa aking mga magulang. Pagdating sa daungan, ay sumakay kami ulit ng jeep papunta sa kanilang baryo. Hapon na nang makarating kami sa lugar nila. At pagdating namin sa bahay nila Julio, ay agad sumalubong ang magulang ni Julio. Naging maayos naman ang pakikitungo nila sa akin. Hindi naman naging hadlang ang mga magulang ni Julio sa aming dalawa. Ilang araw din akong nanatili sa kanilang bahay. At tuwing hating gabi rin ay nawawala sa aking tabi si Julio. Ganito pala ang buhay kapag umiibig ka ng aswang. Siguro ay masasanay rin ako sa ganitong uri ng buhay. Pero pagkalipas ng isang buwan, ay may nagpunta sa bahay nila Julio. Kamag-anak nila at tila ang sama kung makatitig sa akin. Wika pa niya kay Julio na, may bisita ka pala dito, Julio. Kaya pala minaamoy ako masarap. May espesyal ka palang bisita. Wika naman ni Julio sa kanyang kamag-anak na, sige, subukan mong galawin ang mahal ko sa buhay. Hindi ako magdadalawang isip na paslangin ka.
Nagkasagutan pa sila ni Julio dahil sa akin. Agad ko naman sinabihan si Julio na huwag nang patulan. Pagkaalis ng lalaki ay agad itong nag-iwan ng mga salita na babalik daw sila kasama pa ang mga lahi ni Julio. Ako naman ay hindi ko na lang pinansin ang mga salitang binitawan ng kanyang kamag-anak. Wika ni Julio sa akin na dapat makabalik na ako kaagad sa amin dahil malaking gulo ang aming kakaharapin kung magkakatotoo ang mga salitang binitawan ng kanyang mga kamag-anak. Anong ibig mong sabihin, Julio? Anong malaking gulong pinagsasabi mo sa akin? Nanganganib ang buhay mo, Magdalena, sa piling ng kalahi ko. Gusto ka nilang patayin. Pero hindi mangyayari yun dahil ipaglalabang kita hanggang sa huling hininga ko. Nagtanong ako kay Julio kung ano ang mabuting gawin. Wika naman ni Julio sa akin na mas maigi na bumalik na lang muna ako sa amin at susunod na lang daw siya pagkatapos maayos ang problema. Ayoko sanang pumayag sa kagustuhan ni Julio na ako lang mag-isang umalis. Subalit wala naman akong magagawa. Nagpupumilit na siya. Kung mahal ko daw siya, ay sundin ko ang kanyang mga sinabi. Umalis ako na tumutulo ang aking mga luha. Habang papalayo na ang barko na aking sinasakyan, ay di ko maiwasan na mag-alala kay Julio. Pagdating ko sa amin, ay sinalubong kaagad ako ni Mama at tinanong kung bakit ako lang mag-isa. Wika ko kay Mama na susunod na lamang si Julio dahil meron pang mahalagang aasikasuhin sa kanilang lugar. Napansin din ni Mama ang aking mga mata na tila ang lungkot. Pagkatapos ng ilang araw na paghihintay ko kay Julio, ay hindi pa rin siya nagpapakita sa akin. Miss ko na si Julio at gusto ko na siya makita. Subalit ang ilang araw na paghihintay ay napalitan ng isang buwan. Subalit wala pa rin Julio ang nagpapakita. Umaasa pa rin ako na muli magpapakita si Julio sa akin. Siguro matutuwa yun pag nalaman niya nagbunga talaga ang aming pagmamahalang dalawa. Hanggang sa dumating na lang yung araw na may napabalita na lang sa radyo na merong isang tao nagngangalang Julio na taga-Capiz at ang pamilya nito ay pinatay ng mga hindi nakikilalang lalaki. Bago pa daw mapatay ang lalaki ay tila isang madugong labanan ang nangyari. Dahil sa mga sugatan na tamo nito sa katawan at pati na rin ang kasama nito sa kanilang bahay. Kaya pala pinauwi ako ni Julio sa amin dahil hindi niya gusto madamay ako. Wala na akong magagawa kundi tanggapin na lang ang katotohanan na hindi na muli magpapakita sa akin si Julio. Nawala man si Julio sa akin, subalit meron namang siyang mahalagang alaala na iniwan. Ito ay ang aming anak na pinangalanan ko ring Julio. Binuhos ko na lang ang aking pagmamahal sa iniwan niyang anak sa akin. Ang anak din namin ni Julio ang nagbigay ng lakas ng loob sa akin na dapat ay hindi ako sumuko sa buhay. Gaya noong pagmamahala namin dalawa ng kanyang ama ay hindi namin sinukuan. Hanggang lumipas ang maraming taon at lumaki na rin si Julio. Sa pagkawala ni Julio sa aming buhay, kahit kailan ay hindi na ako nag-asawa muli. Binuhos ko na lang ang aking pagmamahal sa naiwan niyang anak. Alam ko naman na sa tamang panahon ay magsasama rin kami ulit ng taong pinaglaban ko. Maraming salamat at hanggang dito na lang ang aking kwento na ibabahagi. Lagi natin tandaan na ang aswang man o tao ay may karapatan din umibig sa isa't isa. Dahil ang mundo ay ginawa ng Diyos, di lang sa tao, pati na rin sa mga aswang na naninirahan dito. Kaya wala dapat manghusga sa pagmamahalan namin dalawa.